Pampaswerteng paghahanda sa New Year 2026 o sa mismong araw ng January 1, 2026. Mayroon pong dapat na ginagawa kapag sumapit na ang January 1. At mga pagkain po na dapat kinakain ninyo sa araw na yan para po maiwasan natin ang disrespect at magdulot ng kamalasan sa atin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Mga madam, mga sir, Merry Christmas po at advance Happy New Year sa inyong lahat. At sa lahat po ng subscribers ko, maraming salamat po. Sa lahat po ng gustong mag-send ng kanilang super thanks at kung nais ninyo na mag-join sa group natin, yan ay welcome. Sa mga mag-join po sa group, ang mga comments ninyo ay magiging priority po. Yan ay masasagot kaagad dahil mababasa ko po yan kaagad-agad. Ritual na ginagawa sa mismong araw ng January 1 o sa mismong araw ng bagong taon. Ang tawag po sa ritual na ito ay abundance money. Meron pong iba't ibang uri nito o iba't ibang pamamaraan ng paggawa ng abundance money. Depende po sa kung ano yung nais ninyong gawin o depende sa kung ano yung nalalaman ninyo. Dito po sa video natin ngayon, ang gagawin natin abundance money, tayo mismo ang gagawa. Meron pong abundance money na nagmula sa iba. Halimbawa po, kung kayo ay may mga tao na bumibisita sa inyo sa araw ng January 1 at binibigyan kayo ng cash gift, pwedeng yung binigay na sa inyo na cash gift, yun na ang gamitin ninyo bilang abundance money. Idiretso nyo na yan sa Southeast area kung yan ay nakalagay sa red envelope, sa ampaw, o kung saan lalagyan man yan nakalagay, idiretso nyo na po doon. Sunod, kung halimbawa po may negosyo ka, nagbubukas ka ng January 1, yung unang kita dyan sa negosyo mo, yan na yung abundance money mo. Pwede yan. Idiretso mo na rin yan. Sa Southeast area, ilagay mo lang sa lalagyan. Sunod, kung wala sa dalawang yan, ang pagmumula ng abundance money mo, tayo ang gagawa. Okay po? Napakahalaga ng abundance money ngayong 2026. Alam niyo po kung bakit? Missing po ang wealth elements sa 2026. Kaya medyo mahihirapan ang pag-accumulate nito dahil missing ang elements ng wealth. Kaya napakahalaga ng paggawa ng anumang uri ng ritual na may kinalaman sa pag-attract ng wealth. Makakatulong po yun para sa atin lahat. So para po sa ritual na ito, maghanda ka ng 168 na coins na mamiso kung meron ka. Kung wala ka nun, wala kang 168 na mamiso, pwede kang gumamit ng 10 pesos na coins. 9 na piraso lang. 9 na piraso ng tig 10 piso na coins. Okay po? Highest number ang gagamitin natin dito dahil ito ang pagpasok ng taon. Tayo rin ay nasa period 9 at ito ang pinakamaswerteng numero para po sa taon. Okay po? Kaya napakahalaga ng pagsunod natin sa kung ano yung kinakailangang mga numero o mga kinakailangang mga halaga para makaakit tayo ng good luck energies at makaayod tayo sa taon. Okay? So, kapag naihanda mo na yung mga yan, ilagay mo sa mangkok. Okay po, ano mo uri ng mangkok? Kung may wooden ka na mangkok, may metal ka na mangkok, ceramic, wag lang po yung plastic kasi yung plastic hindi kayang mag-hold ng wealth energies. Kaya hindi ginagamit sa mga wealth ritual ang plastic. Maliban na lang kung yung ritual na gagawin ninyo ay hindi naman wealth ritual. Okay po? Sunod po na gagawin kapag naihanda nyo na yung mga yan, lalabas ka sa pinto. Yung pera na inihanda mo, yung 168 o yung siyam na peraso na 10 pesos na coins, ilagay mo na sa mangkok na napili mong paglagyan. Ilagay mo sa gilid ng pintuan mo sa labas. Okay po, nakapatong. Nakapatong po sa isang patungan. Ano mang patungan na pwede mong ilagay dyan pansamantala para lang may mapagpatungan ka. Ikaw mismo ang gagawa, mga madam, mga sir, kung sino man sa inyo na pwedeng gumawa.
Pagkapatong ninyo ng pera na nakalagay sa lalagyan, lumabas ka. Okay, lumabas ka ng bahay mo at umikot ka po. Isang ikot lang. Umikot ka sa labas. Kung halimbawa, may gate ka, sa labas ng gate, umikot ka lang. Isang ikot lang. Para lang sa kabuuhan. Okay po? At pumasok ka na, dire-diretso ka, huwag ka pong lumingon. Okay? Huwag kang lumingon. Kapag nagawa mo na nakapasok ka sa loob ng gate ninyo, huwag ka nang lilingon. Huwag kang lumingon. Dire-diretso ka, damputin mo yung pera na nakalagay sa lalagyan, ipasok mo sa loob, idiretso mo sa southeast area. Okay po? Yan ang abundance money mo. Bakit hindi ka lilingon? Ang meaning po kasi ng paglingon, hawak mo na eh. Hawak mo na, nagkaroon pa ng distraction. Pwedeng mawala sa iyo yung abundance money na ina-attract mo. Kaya huwag lilingon kapag gagawin mo yung ritual na ito kasi mismong araw yan ng New Year. At abundance money ang inaakit natin dito. Dapat kung yung ninanais natin na abundance, tuloy-tuloy natin makuha yan nang walang distraction. Okay po? So kaya huwag kang lumingon. Okay? At umaga ito ginagawa. Okay, mga madam, mga sir. Ngayon, yung coins po, huwag niyo munang gagalawin. At strict po talaga pagka ginawa ninyo ng New Year yan, hindi talaga pwedeng ibili yan. Kailangan po talaga nakalagay siya sa southeast area ng tahanan ninyo. Huwag nyo na siyang alisin doon. Lalo na sa mga panahon na missing ang wealth elements. Sunod po, pagkatapos nyo po na gawin yan, na ipasok nyo na yung coins at nailagay nyo na sa southeast area ninyo, kung ang tahanan nyo po ay diretso na, ilagay nyo na lang yan sa area na kung saan pwede ninyo itong ipatong at hindi ito magagalaw. Doon nyo na lang po ilagay kung yung tahanan ninyo ay diretso na, mga madam, mga sir. Sunod po na gagawin na pinakamahalaga kapag gagawin yung ritual na yan, kumuha ka ng uling. Uling po, ilagay mo sa maliit na lalagyan, sisindihan yung uling na yan. Kapag sumisindi na yung uling na kinuha mo, isang kutsarang asukal at dahon ng laurel, ilalagay mo dyan. Papausukin mo ng magkasama yung dalawa na yan. At yan po ay ipapausok ninyo. Pwede sa may front door ninyo. Pwede rin po sa kung saan pwedeng ilagayan na uusok siya papunta sa tahanan ninyo. Okay po, kasi nasa festive events tayo. Baka mamaya may mga bisita tayo, hindi pwedeng mausukan sila. So kung saan man na malapit ito sa tahanan ninyo, iusok, mauusukan pa rin yung front door ninyo. Doon mo po ilagay. Kasi minsan, may mga bisita talaga tayo sa tahanan. Ayaw naman natin na mausukan sila. So, bakit ginagawa? Bakit nagpapausok? Nagsisindi ng uling na mayroong asukal at mayroong dahon ng laurel. Okay po? Ang asukal po at dahon ng laurel, kapag pinagsama at burn mo yan, yung energy blockage, aalisin yan, i-dissolve yan. Yan ang pangontra sa mga negative words or mga negative neighbors na kapag bumato ng mga salita laban sa kapitbahay, ay naaapektuhan si kapitbahay. Or ikaw mismo, naaapektuhan yung wealth energies mo or naaapektuhan yung enerhiya mo sa tahanan ninyo. Okay po? Na dati hindi ka naman ganon. So kaya nagsisindi. Yung iba nga po, every month nila ginagawa yan. Kasi para po ma-dissolve yung energy blockage na nagmumula sa paligid at sa mga tao na po pwedeng magdulot nito sa kanila. Okay? Kapag nagawa mo na po yan, napausok mo na, hayaan nyo lang po na maubos yung usok na nagmumula dyan. Kapag naubos na po yung usok, wala na yung asukal at yung dahon ng laurel, pwede nyo na pong buhusan ng tubig yan para hindi na siya sumindi pa. Sunod po na gagawin. Sa mga nakatira po sa apartment, hindi sila pwedeng magpausok doon kasi may mga kapitbahay sila. Pwede mong palitan yan ng cinnamon powder. Ilagay mo lang sa may pintuan mo sa labas. Okay po? Pero yung abundance money, yun pa rin ang gagawin mo, mga madam, mga sir. Pero yung instead na magpausok ka, pwedeng gumamit ng cinnamon. Hayaan mo siya sa labas ng pintuan. Konti lang po. Hayaan mo siya sa labas ng pintuan mo at kinabukasan mo na siya alisin.
Okay po, 24 hours siya na nandyan sa labas ng pintuan mo. Pwedeng gawin yun kung ikaw ay nakatira sa condo, sa apartment. Bawal magpausok doon. Okay po? O yung mga kapitbahay mo, ayaw ng usok. Pwedeng gamitin mo ang cinnamon powder. Okay? Kaysa po sa gumamit ng dahon ng laurel at asukal at magsisindi ka ng uling. Okay? So, depende sa kung ano yung po pwede ninyong gawin. Meron tayong pwedeng gamitin. I-replace natin ng cinnamon powder yung asukal at laurel para hindi na po kayo magsisindi ng uling. Ganun pa rin ang epekto nun. Sunod, mga madam, mga sir po, no? Ang pagpapagulong po ng cat-cat o yung iba po, pongkan ang ginagamit o orange mismo ang ginagamit. Ito po ay pinapagulong sa mismong southeast area kapag araw na ng New Year. Okay? So magkaiba yung sumasalubong ka, pwedeng sa may front door mo, ipagulong mo na yan, sumasalubong ka nun. Pero po, pag tumatak na or nandyan na si January 1, sa southeast ka na didiretso, doon mo na yan ipapagulong. Okay? Papagulong mo at ipapapulot mo. Okay? Papapulot mo sa mga anak mo kung nandyan. Kung wala, ikaw na lang ang pumulot mismo. Ilagay mo muna sa isang lalagyan at itabi mo na. Okay po? Sunod. Sa nagtatanong po, pwede bang kainin yan? Pwede. Kung yung sahig nyo naman ay malinis, pwede pong kainin yan. Pwede rin hindi. Okay? Basta po, yung sahig ninyo, malinis yan, pwede nyo kainin yung pinagulong ninyo na cat-cat at pongkan po o yung oranges. Depende po sa kung ano yung ritual na gina. Kasi meron pong iba na hindi na nila kinakain yan. Yun po yung mga minamantrahan. Hindi nila kinakain yun kasi po dinadasalan yun eh. Diretso na yon, itatapon na yon sa lupa. Para naman dumiretso yon sa mga earth energies. Okay? Para naman sila naman yung maging offering sa kanila yung pinagulong na oranges o cat-cat. Okay? Depende po sa uri ng ritual na ginagawa natin. Sunod na gagawin. Kung mayroong paniniwala sa mismong araw ng New Year, sa umaga po, huwag muna kayong kumain ng karne. Okay? Sa umaga, kumain kayo ng salad muna or kumain kayo ng prutas. Ito ay pinaniniwalaan na swerte dahil ayon po sa paniniwala, bumibisita ang wealth god sa bawat tahanan. At ang mga wealth god po ay hindi kumakain ng karne. Kaya mas mahalaga or swerte ang naidudulot kapag sa umaga ng New Year, ang kinakain natin ay prutas po muna o yung gulay o yung mga salad po natin, kainin natin yan ng umaga. Umaga po ng New Year. Na ito ay pinaniniwalaan na bumibisita ang wealth god sa tahanan natin. Kaya't ang swerteng pagkain na kainin natin sa araw ng New Year, yung prutas po o yung gulay o yung salad po na hinda ninyo, yun ang kainin muna natin sa umaga ng New Year. Okay po, kasi nadidisrespect po ang wealth god kapag karne ang kinain natin sa umaga na ayon sa paniniwala, sila ay bumibisita. Okay po, nagdudulot po ng swerte kapag sa umaga ang kinakain natin ay prutas at gulay muna o yung salad po, yung fruit salad na hinanda ninyo, pwedeng yun ang kainin muna ninyo. Ngayon, pagdating ng hapon, meron din tayong pwedeng gawing ritual pagdating ng hapon, magsisindi na lang tayo ng insenso. Okay? Magsindi po tayo ng 12 na peraso ng insenso sa hapon. Mga madam, mga sir, no? Sa labas, sa may front door. Para naman yan sa earth energies na tutulong sa atin. Okay? Huwag natin kakalimutan, mga madam. Pagka humapon na po, 12 na peraso ng insenso sa may front door ninyo, huwag sa loob, mausok po yan. Okay po, sa labas po, sa may front door ninyo, kung may terrace kayo doon banda, pwede po. Para po sa 12 months, magsindi po tayo ng insenso, huwag sa loob ng bahay, mga madam, mga sir, sa may front door natin po. Okay? Kung may terrace po kayo, doon banda po. Kasi mausok po ang 12 na peraso ng insenso. Okay? At kung minsan matagal ito maubos. Okay? Kaya sa may labas lang ng front door natin, doon tayo magsindi para ito sa mga earth energies na malaki ang maitutulong sa atin kapag na-appease natin yan, tutulungan kanila laban sa mga negative energies
sa paligid mo na po pwedeng nagmumula sa mga neighbors mo mismo. Yung mga masamang balakin nila, natutulungan po yan, natutulungan tayo ng mga earth energies na nasa area natin. Kaya ina-appease at binibigyan natin sila ng offering. Okay po? Yan po ay ayon sa paniniwala na po pwedeng magdulot sa atin ng swerte yung mga energies na nasa paligid natin. Okay po? Sunod na gagawin mga madam. Meron tayong auspicious days ng January po. Okay po? Yung mga fruits na inihanda ninyo, kailangan po kinakain natin yan. Habang kinakain mo yan, kailangan wala kang mababanggit na mapait or maasim. Sometimes po kahit gaano pa kahinog yung itsura ng prutas na nailagay natin sa fruit basket natin, meron talagang matabang dyan. Minsan, kahit hinog na yung itsura niyan, may maasim, may mapait. Huwag mo nang banggitin kung makakain ka ng ganun. Halimbawa po matabang, huwag mo nang sabihin na matabang yan. Kahit matabang sa panlasa mo, isipin mo na lang matamis po yun. Okay? Kasi umaakit yun ng negative energies. Okay? Kasi binibili natin yung prutas hinog. Kaya lang po, may ganun talaga kung minsan na hinog siya pero iba ang lasa niya. So kung makaka-encounter kayo ng ganung uri ng prutas, huwag niyo po talagang sabihin na ay maasim. Bakit ganito? O kaya ang tabang naman ito. Huwag niyo pong ganunin. Okay? So kahit alam naman natin na yan ay matabang, maasim, mapait, sabihin na lang natin na napakatamis naman ito, sobra. O di po ba? Kasi nagdudulot yan ng negative energies. Kapag sa panahon po na auspicious energies pa ang nandiyan dyan. Okay? So, isa po yun sa pinakamahalaga na dapat alam natin kasi nagdudulot yun ng negative energies. At po pwedeng maapektuhan nito yung wealth energies na naandyan dyan sa area natin. So, sunod po sa dapat na pinakakatandaan sa mismong araw po ng New Year, kapag tumungtong na ang alas 6 ng hapon o ng gabi, huwag ka nang maglalabas ng pera. Okay po? Kung hindi naman kinakailangan. Kasi bilihin mo na sa araw pa lang yung mga kung may bibilihin ka pa. Or kung meron kang kinakailangang bigyan ng pera, bigyan mo na ng may araw pa, maliwanag pa. Huwag mo nang patungtungin ng alas 6 na kung kailan madilim na. Kasi palubog na yon. Okay po? Mataas na ang yin energies kapag madilim na at malas yun. Okay po? Ngayon, kung kinakailangan mo talagang maglabas ng pera, madilim na, ito na lang ang gawin mo. Unang-unang ibigay mo sa tao na, let's say, kailangan niya talaga ng pera. So, no choice ka, kailangan mo siyang bigyan kasi kailangan niya. Unang iabot mo sa kanya, piso na coins. At isunod mo na yung halaga na kailangan niya. Okay? Yun po ang isa sa mga pamamaraan kung talagang kinakailangang bigyan siya ng pera. Or kinakailangan mo talagang maglabas ng pera. Halimbawa po, may kinakailangan talagang bilhin. No choice. Bumili ka muna ng candy, piso. Sa halagang piso na candy. O kung ano mang maliit na halaga muna. At saka mo na bilhin yung totoong kailangan mong bilhin. Po, bago mo ilabas yung mas malaking halaga. Para po, hindi ito magdulot ng negative energies sa iyo. So may mga pamamaraan tayo na pwedeng gawin. Lalo na kung kinakailangan talagang maglabas ng pera. Po, ayon po kasi sa paniniwala kapag sa araw ng January 1 at tumungtong na ang alas 6 ng gabi, mataas na ang yin energies nito at po pwede nang magdulot yan ng inauspicious energies. Ngunit may mga pamamaraan ka naman na pwedeng gawin kung talagang no choice na kailangang maglabas ng pera. Po, kasi iba't iba ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Hindi naman tayo pare-pareho. Hindi po ba? Kaya ito ang po pwede niyong gawin. Para po, maiwasan na magkaroon ng inauspicious energies kasi kayo ang maapektuhan nito at hindi ang ibang tao. So, mas maigi na sundin natin ito kasi kung ito naman ay magdulot ng swerte, kayo naman din ang makikinabang po ng good luck energies na maidudulot niyan sa inyo. Okay po? At ganun din naman, kung yan ay magdulot ng negative energies, ikaw din ang makakaramdam nun. Kaya mas maigi na kung maganda naman ang resulta niyan, sundin na natin.
Okay po? Sunod, dapat po pakatandaan din mga madam, mga sir. At mga dapat iwasan po sa mismong araw ng New Year. Iwasan po muna ang quarrel o yung pagtatalo, mga madam, mga sir. At iwasan din muna ang magpahiram ng pera sa araw ng New Year. Malas po yung ganon. At iwasan din muna mga madam, mga sir, ang pagwawalis po. Okay? Huwag munang magwawalis sa mismong araw ng New Year. Ganon din yung paglalabas ng basura, huwag nyo muna ilalabas sa mismong araw ng New Year po. Pwede naman kinabukasan na lang, January 2 na lang, huwag na lang sa January 1. Okay po, at huwag muna po na magligpit ng kung ano bang nakakalat. Maliban na lang kung kinakailangan talaga itong iligpit. Ngayon, kung kinakailangan iligpit, ilagay lang sa isang sulok muna. Huwag munang ilabas ng tahanan. Okay po, halimbawa po may nabasag na baso, halimbawa. Kung yung baso nabasag hindi sinasadya, ibalot nyo lang. Palagi dapat kayong may pulang papel sa tahanan ninyo. May mga colored paper po na mura lang, na piso lang isa niyan. Pwede maghanda ka niyan para just in case na magkaroon ng ganyang sitwasyon, ibalot mo sa pulang papel. Kung halimbawa may mababasag na baso or plato. Kasi po, yung negative energies, pahiwatig po kasi kapag may nababasag, energies po ang nagdudulot niyan. So, binabalot siya ng pulang papel para masubdue kung ano man yung negative energies or makontra yung negative energies. Okay po? Palagi po natin natandaan mga madam, mga sir, isa sa pinakamaswerteng panahon ay ang pagpasok na ng New Year o ng bagong taon. Kaya napakahalaga ng pagsunod sa mga bagay-bagay na po pwede magdulot ng kamalasan at kung swerte naman ang maidudulot nito sa atin, sundin natin. Tayo naman ang makikinabang niyan at hindi naman po ang ibang tao. Madam, mga sir, paalala lang po, sa 2026, mataas po ang energies na nagdudulot ng third party. So para po sa mga pamilyado na may mga asawa na or matagal na kayong may partner sa buhay ninyo, proteksyonan ninyo yung love and relationship area na nasa southwest. Gumamit kayo ng compass. Lagyan nyo ng Mandarin Ducks. Mura lang po ang Mandarin Ducks, mga madam, mga sir. Malaki na ang may tutulong niyan sa inyo. Rose quartz po. Mura lang din ang rose quartz. Ilagay nyo doon. Obsidian crystal po. Maglagay kayo doon sa southwest to protect the marriage area sa buhay ninyo. Kasi po, mataas ang energies ng na nagdudulot ng third party. So, hindi, yung iba po kasi ang ginagawa nila, sinasabi nila na mahal naman sila ng partner nila, hindi yun gagawin. Hindi po, mahal ka talaga ng partner mo. Kaya lang, ano ito nasa taon mismo. Energies ito na nasa taon. So, kahit gaano ka pa kamahal ng partner mo, kung yung partner mo naman ay inakit ng iba, paano yun? Di po ba? So, paano yan? Kung inrasyonan niya yung partner mo, paano yun? Kung ginayuman niya si partner mo, di po ba? So, proteksyonan mo yung area ng love and relationship area po ninyo. Maglagay din kayo ng soul cure doon para sa negative energies to protect the marriage po. O yung kung kayo ay nasa relationship na. Kasi kung minsan, hindi talaga yung partner ninyo yung may problema. Minsan, yung ibang tao, ginagawa nila lahat para makuha si partner mo. Okay po, so proteksyonan ninyo yung love and relationship area ninyo. Sunod, mga anak natin, proteksyonan yan kasi nasa west area ang quarrelsome po next year. Okay? So, quarrelsome energies yan, mainitin ang ulo, hindi maganda po yung dulot niyan. So, pwedeng maglagay sa west area ng mga red colors. Pwede red rug, red decorations. Pwede ilagay yan sa west area. Pero dapat, may metal decorations po ang west area. At saka dapat mahanap ninyo yung west area. Okay? Kasi hindi maganda yung dulot po ng quarrelsome energies. At yung northwest po, yung area ng ama ng tahanan natin, northwest, may illness energies doon. Maglagay kayo ng metal decorations doon. Pwede ang bells, wind chimes, pwede rin ang salt cure, mga madam, mga sir, para maproteksyonan yung ama ng tahanan. Mahalaga po, sa isang tahanan ang area na yan. Sunod po, North area po. Kailangan din pag-ingatan ng North area sa 2026 kasi nandyan ang 3 killings. Ang 3 killings po, buong North area sakop nito. Malawak ito, mga madam, mga sir. At nandyan din ang soy po. At
Kailangan din bantayan maigi ang north area kasi po nandyan ang area ng career o yung isa yan sa mga wealth area natin o yung area na kung saan ang may kinalaman sa perang kinikita natin. Halimbawa po mula sa sahod or kita sa negosyo. Kaya dapat po ang north area ay pinoproteksyonan din natin at pinag-iingatan din natin. Maglagay ka po ng mga metal colors dyan. Pwede ka maglagay dyan ng mga metal decorations o kaya po puting kurtina, pwede. At pwede rin yung blue, pwede rin po yun. Mga madam, mga sir, maglagay kayo dun. Pwede rin yung still water, yung tubig na nakalagay sa mangkok na hindi gumagalaw. Bawal po ang fountain at aquarium sa north area sa 2026 po mga madam, mga sir. Kasi po nandyan ang 3 gillings, ma-activate yan kapag naglagay kayo ng tubig na gumagalaw dyan. Pero yung still water po, pwede. Yung nakalagay sa mangkok, pwede yun. Papalitan nyo po yun araw-araw. Okay? Pwede po yun. Para po maproteksyonan yung area ng career natin. Ganon din ang south. Ang south area nandyan po sa south 2, nandyan ang Tai Sui at nandyan din ang Five Yellow. Okay? Maglagay ka dyan ng mga metal decorations para po makontrol o ma-cure si Five Yellow. Kasi po si Five Yellow malawak din at ito ang pinakamatindi sa lahat. Okay po, so iwasan talaga na maistorbo ninyo yung South 2 at ang South po ay nakikita sa compass. Okay, makikita ninyo yung North, South, East, West, Southeast, Southwest, Northwest, North, gamit po yung compass. Okay po? So makikita nyo po yung mga area na yan kapag tinignan ninyo sa compass. Mga madam, mga sir, pag-ingatan natin yung mga areas na pwedeng magdulot ng kamalasan sa atin. Kasi palagi ko nga po sinasabi, kahit ikaw pa ang pinakamaswerte sa taon ng 2026, may mga unlucky areas na nasa tahanan natin mismo o kaya yung mga pinupuntahan natin. So, sa tahanan mo, walang malas na area dyan, doon naman sa pinuntahan mo, meron. So, titingnan mo pong maigi, mahalaga ang pagdadala ng cure. Okay po? So, ilan lamang ito sa mga dapat pakatandaan mga madam, mga sir. Ingatan po natin yung mga areas na kung saan nandoon nagre-reside yung ama ng tahanan, yung anak, at yung southwest area po, ina ng tahanan yun, bukod sa love at relationship area yun. Ang southeast ay swerte, ang east din swerte. Yung mga swerteng area, hindi na natin tinalakay, swerte naman sila. Okay? At tinalakay natin yung mga dapat pag-ingatan. Okay po? At para po sa comment ni ma'am, may comment pa po dito. Ano ang swerteng halaman na po pwedeng ilagay sa tahanan nila para magkaroon daw sila ng good luck energies. Ma'am, money plant po. Piliin mo po ang paglalagay ng money plant. Okay po, Pachira aquatica, golden photos, jade plants, lucky bamboo. Okay? Yang 4 na yan, lagay mo sa tahanan mo, mura lang yan. May mabibili kang maliit niyan, mura lang. At dagdagan mo na rin po ng iba't ibang uri pa ng halaman. Kasi, ang halaman kasi, hindi lamang yan para makaakit ng swerte sa atin at sa iyo. Kung may mga neighbors ka na iba ang pag-uugali, poproteksyonan ka niyan. Okay? So, yung abundance po na yung abundance energies o yung good luck energies na hirap makapasok sa tahanan mo, aakitin yan ng money plant na meron ka. At panghahawakan nila yan at dahan-dahang papapasukin sa tahanan mo. Kaya't mahalaga po, money plant ang gamitin mo. Kailangan lang, alam mo yung money plant na ginagamit mo. Kasi maraming uri talaga ang money plant. Okay? So, kung ano man yung madali mong mabibili, yun ilagay mo na kaagad. At isa-isahin mo na bilhin yung iba pang mga money plants. Kasi, kung nahihirapan yung pagpasok ng good luck energy sa tahanan mo, money plants po. Palaging yun ang unang ginagawa. Bukod pa sa mga ritual na ginagawa. Kasi halaman po ang aakit niyan mula sa labas, papasok sa tahanan mo. Okay po? Ayon po sa comment ni ma'am, siya po ay bumili ng aquamarine crystal. Kailangan ba itong hugasan ng tubig na may asin? Ma'am, wala pong asin. Pwedeng itapat ito sa running water, yung tapat nyo sa gripo ninyo, pwede yan. Yun na po yung panlinis niya. Wala pong asin. Okay po, yung aquamarine crystal natin. Maging yung aquamarine bracelet natin, wala pong asin. Okay? Nilalagyan ng asin yan kung nadala yung crystal
sa mga unwanted areas. Okay, halimbawa po, napunta sa burol or mga negative areas, napunta kayo sa sementeryo, mga ganon. Pwedeng ihugasan nyo ng tubig na may asin. Pero kung yan ay natanggap mo lang mula sa pagkakabili mo, tubig lang po okay na. Para naman ma-activate yung crystal mo, paarawan mo saglit. Kailangan po hindi yung matinding init, mga madam, mga sir, ha? Yung init lang po na hindi pa masakit sa balat. Yun, nakaka-activate yun sa aquamarine crystal na ginagamit natin. Maging yung bracelet po. Ganun lang din ang gagawin. Running water lang. Sa gripo, tapat nyo lang po yun. Ngayon, kung wala kayong gripo, buhusan nyo po. Kumuha kayong tabo, buhusan nyo. Dahan-dahan nyo ibuhos. Para tumutulo siya. So, parang running water na rin siya. Kaya lang, tabo yung ginamit ninyo. Hindi biglang buhos. Okay po, dahan-dahan ninyo, patuluan nyo. Running water pa rin naman yun. Okay po? So, sa mga umorder po ng crystal dito, anumang crystal yan, mga madam, mga sir, no? Anumang uri yan, obsidian, tourmaline, ah, citrine, kung ano pa, tiger's eye, kung ano man po yan. Maging yung rose quartz natin, kung ano man yung crystal na meron kayo, at yan ay dumating na sa inyo at nais ninyong hugasan, running water lang, okay na po yun. Okay? Huwag niyong lalagyan ng asin. Maliban na lang kung nadala yung crystal ninyo sa mga areas na hindi dapat or naisuot ninyo, hindi nyo natanggal, napunta kayo ron or napadaan kayo, pwedeng gawin po yun. Sunod. At para po sa mga nagko-comment po ng Merry Christmas, Happy New Year mga madam, maraming salamat po sa inyo. At ganon din po sa inyo, Merry Christmas and Happy New Year din po. Sa lahat po ng subscribers ko, maraming salamat po sa inyo. Sa nagsisend po ng super thanks, thank you po. Sa lahat po ng nag-join sa group, maraming salamat po. Madam, mga sir, Merry Christmas po at advance Happy New Year sa inyong lahat. At sa lahat po ng subscribers ko, maraming salamat po. Sa lahat po ng gustong mag-send ng kanilang super thanks at kung nais ninyo na mag-join sa group natin, yan ay welcome. Sa mga mag-join po sa group, ang mga comments ninyo ay magiging priority po. Yan ay masasagot kaagad dahil mababasa ko po yan kaagad-agad. Okay po? Maraming salamat po.